Welcome back, ito na ang part 3. Maraming salamat sa support nyo, malaking tulong to sa bagong creator tulad ko. Tara, ituloy na natin. At sobrang nag-aalala na siya. Ngunit bago pa siya tuluyang mataranta, humarap sa kanya si Gray na kalahati ng kanyang mukha ay balot ng madilim na enerhiya. Pagkatapos ay nginitian niya siya, at tiniyak na ayos lang ang lahat. Hindi nagbibiro ang ating bayani, at makikita natin kung bakit niya iyon nasabi. Mas naging napakalakas na ngayon si Gray kumpara sa ilang sandali lang ang nakalipas, kaya nagagawa niyang basta-basta lipulin ang kawan ng mga ogre sa kanyang harapan. Ayon sa nakikita, napakalakas ng mga hampas na ito kaya hindi na nakakabawi pa ang mga ogre. At kahit ang general ay nagsisimula na ring masugatan, napansin ito ni Syria at labis siyang nagulat. Kaya saglit siyang na-distract. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang kalaban na pasukin siya mula sa likuran, ngunit nakita niya ito at nagawa niyang salagin. Ginamit ni Syria ang kanyang espada upang harangan ang napakalaking palakol, at doon niya napansin na mas magaan na ngayon ang puwersa sa likod nito kumpara kanina. Bigla na lamang naging madaling kalaban ang pinakamalakas na ogre para kay Syria. Kaya sinamantala niya ito at winasak ang halimaw sa isang iglap. Pinahirapan siya nito kanina, ngunit kung wala ang general na nagpapalakas sa kanya, wala na itong silbi. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin ang bayani at ang kanyang guro na nakatayong matagumpay sa loob ng pugad, napapaligiran ng mga bangkay ng ogre. Namangha siya na kahit papaano ay nakalabas sila ng buhay, at ang mga pasa sa kanyang mukha ay patunay na hindi ito naging madali. Humingi siya ng paumanhin dahil nabasag niya ang kanyang espada, ngunit tiniyak sa kanya ng Swordmaster na hindi niya yun iniinda dahil literal niyang iniligtas ang kanyang buhay. Sa kabila nito, ibinalik pa rin niya sa kanya ang sirang espada, at tinanggap naman niya ito, kahit na hindi yun ang kanyang pangunahing iniintindi sa sandaling iyon. Habang kinukuha niya ito mula sa kamay ni Gray, sinubukan niyang tanungin siya tungkol sa atakeng ginamit niya upang manalo sa laban. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, biglang bumagsak ang ating bayani sa sahig, ulo muna. Agad nawala ng malay ang bayani, na labis na ikinahorify niya, kaya agad siyang nagsimulang subukang gisingin siya. Habang sinusubukan niyang gisingin si Gray, makikita natin na ang kanyang kamalayan ay nasa ibang lugar pala. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang madilim at walang lamang lugar na may mababaw na tubig. Sa gitna ng lugar, may isang napakalaking pinto na may mga tanikala, na labis niyang ikinapagtaka. At habang sinusubukan pa rin niyang unawain kung ano ang nangyayari, may mga kakaibang bug zone ng enerhiya na nagsimulang lumabas mula sa pinto kasama ang mga misteryosong simbolo. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit mabilis niyang napagtanto na ito rin ang parehong kapangyarihang pumasok sa laban. Isang guhit ang lumitaw sa gitna ng pinto na parang mas maliit na lagusan, na nagbigay daan upang makalusot ang mga madidilim na ulap. Dahil dito, napaisip si Gray kung ang pagbubukas ng pinto ay magpapahintulot sa kanya na makuha ang kapangyarihang iyon. Siyempre, iisa lamang ang paraan para malaman. Kaya nagpasya siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Lumapit siya, at matapos lamang ang ilang hakbang, nakaramdam siya ng isang napakalakas at nakakatakot na puwersa na humila sa kanya pabalik. Isang napakalaking pulang espiritong kalansay ang humila kay Gray palayo sa pinto gamit ang isang dinudurog na lakas na labis na kinilabutan niya. Matapos ang nakakasakal na karanasang iyon, napagtanto ng ating bayani. Natiyak na mamamatay siya kung bubuksan niya ang pintong yun sa kanyang kasalukuyang kalagayan, nagsitayuan ng balahibo sa kanyang katawan habang sinasabi niya ito, at halos kaagad, may isang malakas na boses ang tumugon sa kanya, na nagsasabing tama ang naging desisyon niya, as you can. Nagulat si Gray nang marinig niya ang isang boses, pero hindi pa man niya naiintindihan ang nangyayari. Bigla na lang siyang nagising sa isang kama, hingal na parang may masamang panaginip. Halatang parang bangungot ang pinagdaanan niya. Agad namang nag-alala si Syria, na nasa kwarto pala, at lumapit para tingnan siya nang makita niyang gising na siya. Kitang-kita na hindi pa rin siya fully recovered mula sa mga sugat na natamo nila sa Ogre's Nest. Dahil sobrang nalilito si Gray, tinanong niya kung nasaan siya. Doon sinabi ni Syria na wala siyang malay sa loob ng 5 araw. Inamin pa niya na natakot siyang baka hindi na siya magising. Laking gulat ni Gray na 5 araw pala siyang tulog, at napagtanto niyang siguro ay sobra niyang pinwersa ang sarili niya.
Sumang-ayon ang Swordmaster, pero pakiramdam niya ay mas grabe pa sa simpleng pagpupumilit ang ginawa ni Gray. Nag-alala siya sa kondisyon ng katawan nito at tinanong kung kaya pa ba niyang gumalaw. Dahil hindi rin sigurado si Gray, sinubukan niyang igalaw ang katawan niya. Pero doon niya napagtanto ang masamang balita, hindi niya magalaw ang kanang braso niya. Wala siyang maramdamang lakas dito, at natatakot siyang baka hindi na siya makakahawak ng espada. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin niya ang kakaibang pasa sa kanyang nakabalot na braso, na parang may kumakalat na madilim na enerhiya. Napansin ito ni Syria at tinanong siya tungkol dito. Nagulat si Gray dahil ibig sabihin, hindi nakikita ni Syria ang parang dark tattoo sa kanyang braso. Kaya sinabi na lang niya na wala talaga siyang lakas sa dominant arm niya. Hindi na nagulat ang Swordmaster. Ayon sa kanya, gaya ng inaasahan, hindi ito gagaling agad. Dahil ang totoo, wasak ang lahat ng buto sa kanang braso ni Gray. Hindi ito alam ng binata, lalo na't sa labas ay parang wala namang matinding sugat. Ipinaliwanag ni Syria na ginamitan na nila ito ng magic potion. Pero nang marinig ito, kinabahan si Gray. Nang makita niya ang walang lamang bote, halos matarante siya dahil alam niyang sobrang mahal ng mga ganoong potion. Pero tiniyak ng kanyang master na huwag siyang mag-alala, dahil ang village chief mismo ang nagbigay nito. Mas lalo pang nagulat si Gray, dahil hindi niya maintindihan kung bakit gagastos ang chief para sa isang tulad niya. Pero nagulat din si Syria sa sinabi niya, at doon niya ipinaalam kay Gray ang totoo, siya ang literal na bayani ng kanilang nayon. Hindi pa rin ito makapaniwala si Gray, at natulalan na lang siya sa gulat. Habang iniisip pa niya ang lahat, biglang may sumugod sa kwarto na tinatawag ang pangalan niya. Nakilala niya agad ang boses, kaya pilit siyang bumangon para batiin ang village chief. Sinubukan niyang magpasalamat para sa magic potion, pero pinutol siya ng chief. Ayon sa chief, sila ang dapat magpasalamat, dahil tinulungan ni Gray na mapatay ang isang ogre general. Ang parehong halimaw na dati ay hindi man lang magasgasan ng kahit sino. Matapos tipunin ng mga puwersa mula sa mga karatig bayan, sama-sama silang lumaban sa halimaw. Sigurado ang chief na kung hindi napatay ni Gray ang ogre, tuluyan nang nawasak ang buong nayon. At hindi siya nagkakamali. Muli niyang pinasalamatan si Gray at ibinalik sa kamay nito ang bote ng potion. Dahil kung hindi dahil kina Gray at Syria, wala na sana ang lahat, hindi ang nayon, hindi ang mga tao, at hindi kahit ang mismong potion. Sinubukan ni Gray na magpakumbaba, sinasabing parang sobra lang ang sinasabi ng chief. Pero iginiit ng matanda na sinasabi lang niya ang totoo. Nang marinig yun at makita ang seryosong tingin sa mga mata ng chief, napagtanto ni Gray na baka tama nga siya. Sa mundo bago siya bumalik sa nakaraan, ang nayong ito ay dapat sana'y nawasak ng pag-atake ng ogre. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa kanya, wala na sana silang lahat ngayon. Dahil litong-lito pa rin si Gray, inalok ng chief na ipaliwanag ng detalyado kung gaano kalaki ang nagawa niya. Pagkatapos nito, tinanong siya ng chief kung itutuloy pa rin ba niya ang entrance exam sa World Union Academy. Doon lang naalala ni Gray ang dahilan kung bakit siya nag-training ng todo sa loob ng 8 buwan. Parang sinaksak ang puso niya nang mapagtanto niya kung gaano kalaki ang naging pagkakamali niya. 1 linggo na lang bago ang exam nang habulin niya ang mga ogre, at 5 araw pa siyang walang malay sa infirmary. Ibig sabihin, 2 araw na lang ang natitira bago ang main exam. Mas masaklap pa, 3 araw ang lalakarin papunta sa World Union Academy. Ibig sabihin, hindi na opsyon ang paglalakad. Kaya lang, kahit 1 araw lang kung nakakabayo, wala naman siyang sapat na pera. Kaya lakas loob niyang hiningi sa chief kung maaari siyang pahiram ng kabayo. Laking gulat niya nang sabihin ng chief na inaasahan na niya ang hiling na iyon. Kaya naghanda na raw siya ng pinakamagandang kabayo sa buong nayon para kay Gray. Ayon sa chief, siguradong mabilis makakarating si Gray sa academy gamit ang kabayong iyon. Habang nagyayabang ang chief tungkol sa alaga niyang kabayo, sinabi naman ni Syria na kung hindi pa nagising si Gray ngayon, mabuhitan na lang daw nila siya papunta sa exam kahit tulog pa siya. Makalipas ang ilang sandali, nagkalakas loob na tumayo si Gray at naglakad papunta sa pintuan. Paglabas niya, sinalubong siya ng napakalaking grupo ng mga taga-nayon na nagpapasalamat at bumabati sa kanya ng good luck sa exam.
Lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa nayon. Habang may mga hawak na posters ang karamihan, may isang lalaking lumapit at inabot sa kanya ang isang sako bilang regalo. Tinanong ni Gray kung ano yun, at sinabi ng lalaki na ambag iyon ng buong nayon. Nabalitaan daw nila na mahal ang pag-apply sa World Union Academy, kaya nagambagan sila para tulungan siya. Nabigla si Gray na lahat ay nagambag para sa kanya, at napalitan agad ito ng tuwa at matinding pasasalamat. Pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang kabutihan. Hindi nagtagal, oras na para umalis siya. Nagpaalam siya sa lahat, at kasama niya si Syria habang naghahanda siyang umalis. Inamin ni Gray na magiging napakahirap bumalik kung babagsak siya sa exam, lalo na matapos ang lahat ng ginawa ng nayon para sa kanya. Pero tiniyak ng kanyang master na hindi na niya kailangang mag-alala. Para kay Syria, wala ni kaunting duda na. Wala raw kahit isang applicant sa World Union Academy na matatalo ng isang Ogre General. Sigurado si Syria roon. Alam ni Gray na malamang tama siya, pero nag-aalala pa rin siya sa wasak niyang kanang braso. Nang marinig ito, simple lang ang tanong ni Syria, maayos pa ba ang kaliwang braso niya? Kinumpirma ni Gray na oo. Hindi man iyon ang dominant arm niya, pero iginiit ni Syria na sapat na iyon para makapasa siya. Dagdag pa niya, hindi rin niya iniisip na kailangan pa ni Gray gamitin ang mapanganib na kapangyarihan sa loob niya. Pero pakiramdam ni Gray ay baka mas mahirap ang entrance exam kaysa sa inaakala nila. Para sa kanya, ang pagpasa gamit lang ang isang braso ay parang sobrang hirap. Ngunit tiniyak ni Syria na magiging maayos ang lahat, dahil tiwala siyang hindi magiging bulag ang mga examiner ng academy sa tunay na kakayahan ni Gray. Kung may isang bagay siyang sigurado, iyon ay siguradong papasa si Gray sa exam. Sa puntong iyon, nakasakay na si Gray sa kanyang kabayo, handa nang umalis. Muli siyang nagpasalamat kay Syria para sa lakas ng loob na ibinigay nito, at mas naging kumpiyansa siya sa sarili. At ganoon na nga, nagsimula na ang paglalakbay ng ating bayani para sa susunod na kabanata ng kanyang bagong buhay. Sa dating mundo, nawasak ang nayong ito. Pero alam niyang ang kaaway ng sangkatauhan ay umiiral pa rin dito. Gayunpaman, alam din niyang hindi na pareho ang mundong ito, dahil maaari na niyang baguhin ang hinaharap gamit ang kapangyarihang hawak niya ngayon. Hindi nagtagal, nakarating si Gray sa kabisera. Ang una niyang ginawa ay pasalamatan ang magandang kabayo na nagdala sa kanya roon. Ilang sandali pa lang siya sa lungsod, pero agad na niyang namataan ang napakagandang estruktura ng World Union Academy. Sa kabila ng sobrang mahal na application fee, punong-puno ng mga aplikante ang lugar. Isang dagat ng tao ang nagtipon sa World Union Academy, at bawat isa sa kanila ay may pangarap na maging bayani. Sa pamamagitan ng speaker, inanunsyo na magsisimula na ang pamamahagi ng exam tickets. Hanggang matapos ang proseso, inutusan ang lahat ng aplikante na manatili sa loob ng Central Arena. Sa gitna ng karamihan, may mga nag-uusap tungkol sa kung gaano ka-competitive ang academy. Ayon sa usap-usapan, sa libu-libong aplikanteng naroon, 20 lang ang matatanggap. Tahimik na nakinig si Gray sa mga kumakalat na tsismis. Pero may iba namang nagsasabing pabago-bago raw ang bilang ng tinatanggap kada taon. May mga taong hanggang 50 ang kinukuha, at may mga taon din na iisa lang ang natatanggap. Biglang tinawag si Professor Ariel para kausapin ang mga aplikante. Lumabas sa entablado ang babaeng may pulang buhok at monocle. Diretso siyang nag-distribute ng exam tickets, pero ginawa niya ito sa isang iglap, sa isang titik lang ng daliri. Sa isang kisap mata, lumitaw ang mga papeles sa harap ng bawat aplikante. Gaya ng lahat, namangha rin si Gray nang biglang lumitaw ang ticket sa harap niya mula sa isang kisap ng apoy. Kinuha niya ang papel at binasa ito. Doon niya nalaman na ang candidate number niya ay 513, at ang course na kukunin niya ay fencing. Ibig sabihin, kukuha siya ng exam na karaniwang nangangailangan ng buo at malakas na dominant arm, isang bagay na wala siya ngayon. At mukhang alam ni Professor Ariel na may ilan sa kanila na maaaring magulat ang mga aplikante sa format ng exam, pero tiniyak ng professor na ganito raw talaga ito taon-taon. Ipinaliwanag niya na ang World Union Academy ay hindi nagdi-discriminate base sa edad, kasarian, nasyonalidad, estado sa buhay, o kahit ano pa. Kahit ang kanilang mga pangalan ay walang halaga rito.
Nilinaw ng professor na tanging ang mga papasa sa exam at makakatawid sa tulay ang tatanungin ng kanilang mga pangalan. Samantala, naguguluhan pa rin si Gray dahil fencing course ang ibinigay sa kanya, kahit iniwan niya ang espada niya. Hindi niya maintindihan ang sistema, kaya sobrang iniisip niya ito. Habang nag-iisip siya, isiniwalat ng professor na inassign niya ang mga course base lamang sa itsura ng bawat aplikante. Kaya tinanong niya kung sino ang pakiramdam ay mali ang course na ibinigay sa kanila. Marami ang hindi makapaniwala na sa tingin lang niya ibinase ang lahat, lalo na't libo-libo ang aplikante. Pero base sa reaksyon ng mga tao at sa kawalan ng mga nagtaas ng kamay, malinaw na tama ang pagkaka-assign niya sa mga course. Gayunpaman, may ilan pa ring naniniwalang may dahil, baka raw chinek na sila ng academy o gumamit ng magic para basahin ang isip nila. Matapos tiyaking walang naiwan, inanunsyo ni Professor Ariel na ipapakita na ang kanilang exam schedules. Inutusan niya ang lahat na tingnan ang kanilang tickets para sa update. Tulad ng iba, sinilip ni Gray ang kanyang ticket. Doon niya nalaman na ang exam niya ay sa unang araw, alas 11 ng umaga. Hindi siya natuwa dahil umaasa siyang magkakaroon pa ng mas maraming oras para gumaling ang kanyang braso. Pero wala na siyang magagawa. Dagdag pa ng professor, ito ay isang one-shot practical exam. Ang mga mahuhuli ay automatikong madi-disqualify. Nilinaw din niya na walang personal requests para sa pagbabago ng schedule. Habang nagpapatuloy ang announcements, palihim na sinubukan ni Gray kung may lakas na ang braso niya. Pero sa kasamaang palad, wala pa rin. Kaya ang tanging magagawa na lang niya ay umasa na kahit kaunti ay gumaling ito bago mag-umaga. Kung hindi, mapipilitan siyang lumaban gamit ang kaliwang braso niya. Kinabukasan, paggising pa lang, nadismaya na agad si Gray, hindi man lang gumaling ang sugatang braso niya. Wala na siyang choice kundi harapin ang exam sa ganitong kondisyon. Naghanda siya at nagtungo sa arena. Nang malapit na ang turn niya, dinala siya sa entrance ng arena. Habang naghihintay, sinubukan niyang pakalmehin ang sarili, pinaalalahanan ang sarili na huwag maging negatibo. Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang fully functional pa rin ang kaliwang braso niya, at kaya pa rin niyang igalaw ng kaunti ang kanan. Dahil dito, nakabuo siya ng plano. Napagdesisyonan ni Gray na gamitin ang natitirang oras para pagmasdan ang galaw ng examiner at pag-aralan ang mga ito. Para sa kanya, kailangan niyang obserbahan ang kalaban at maghintay ng tamang opening para umatake. Sa puntong ito, nakita nila ang kasalukuyang laban sa arena. Sinabi ng examiner sa aplikante na siya ang mauna. Agad namang sumugod ang brute na may malaking espada, parang isang nagwawalang toro. Mabilis ang galaw ng aplikante at matagumpay siyang nakapagpakawalan ng isang malakas na slash. Pero pamalya ito at tumama sa sahig, ilang sentimetro lang ang layo sa examiner. Nagulat siya nang makita ang kalmadong examiner na nakatayo lang, nakakross ang kamay sa likod, na parang walang nangyari. Madaling iniwasan ng veteranong guro ang atake, at lalo nitong nenas ang aplikante. Dahil sa galit, muli siyang umatake, mas malakas at mas mapanire pa ang pangalawang swing. Pero muli, walang nangyari. Hinarang ng examiner ang atake gamit ang kanyang espada, dahilan para tuluyang mabigla ang aplikante. Habang natigilan ang lalaki, agad na nag-counterattack ang examiner. Sa isang galaw, literal niyang winalis ang paa ng aplikante. Lumipad ito na parang tuyong damo, at nang tumigil sa paggulong, nakaupo na lang siya sa sahig, wala nang hawak na espada at may bali pa ang braso. Dahil dito, tinapos ng examiner ang laban at inutusan ang aplikante na umalis sa arena kasama ang kanyang sandata. Nasaksihan lahat ito ni Gray. Kaya isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, dahil ngayon, sigurado na siya, luto na siya. Tinawag na ng examiner ang kanyang numero, at nagsimula na siyang maglakad papasok sa arena. Sa isip niya, ang magagawa na lang niya ay tanggapin ang pagkatalo at tahimik na umuwi. Kung ang matigas na aplikanteng iyon na may parehong malalakas na braso ay hindi man lang nakatama, ano pa kaya ang tsansa niya? Gaya ng ginawa sa naunang laban, inutusan siya ng examiner na siya ang mauna. Pero hirap na hirap si Gray na hawakan ng maayos ang espada. Ramdam na ramdam niya ang pressure, at pakiramdam niya ay wala talaga siyang laban. Pero hindi siya sumusuko, pinapaalalahanan niya ang sarili na kailangan pa rin niyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Kaya naglakas loob siyang sumugod sa veterano,
hawak ang kanyang espada. Habang tumatakbo siya, biglang pumasok sa isip niya ang isa sa mga itinuro ni Syria. Naalala niya ang sinabi nito. Ang espada ay hindi lang iniindayog gamit ang mga braso. Itinuro sa kanya na dapat iPad-an ang lakas ng buong katawan papunta sa mga braso. At ngayon na naalala niya iyon, nagpasya siyang gawin mismo iyon. Kahit walang lakas ang kanang braso niya, alam niyang kaya pa rin niyang iPad-an ang puwersa mula sa iba pa niyang mga muscles. Sinubukan niya at nakapagpakawala siya ng isang dissenting swing. Natural, iniwasan iyon ng examiner. Hindi na nagulat si Gray dahil alam niyang hindi na siya nakakalaban gaya ng dati. Kung madali lang pala ang paggamit ng espada nang walang lakas sa braso, edi sana walang nag-eensayo ng katawan. Kaya nilunok niya ang lahat ng dahilan at itinaboy ang mga ito sa isip niya para mas makapag-focus. Sa kabila ng pagiging halos handicap, nagawa pa ring pilitin ni Gray ang instructor na umatake agad. Pero doon niya napansin ang isang kakaiba. Biglang parang bumagal ang galaw ng espada ng examiner. Parang nangyari ulit ang nangyari kay Belder, pero ang kaibahan ngayon, kahit mukhang mabagal ang galaw, sobrang lakas ng puwersang dala ng bawat atake. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Gray na ang bilis at teknik ng examiner ay hindi pa rin umaabot sa level ng kanyang master. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Naisip niya na baka kaya niyang punan ang kakulangan sa lakas ng braso kung mananatili lang siya sa swordsmanship na itinuro sa kanya ni Syria. At dahil dito, ang ating bida ay